Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagtatatag ng referral system sa mga LGU para sa mga insidente ng karahasan sa kababaihan, pinapalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni April Racho. Kaspa sa 18-day campaign to end violence against women ng isayangkat, ti orientasyon ti Department of Social Welfare and Development no DSWD Field Office 2 may naagiti pa nakaipas dati case management kan referral system kadagiti local government unit para iti mapaspasamak a kinaranggas kadagiti babae. Ganda da iti nga aktibidad apat ugkaron ti panakasapol para iti kaadda ti naurno sa koordinasyon aglalok ket na dumaduma ti masapol dagiti babae kinuubing nga isu dagiti biktima da iti aramid. Naamuan ati panakaragpat kan kadagitoy akasapul niti pa sa physical health, psychosocial well-being, economic security, kan legal protection, kat makasapol. Di pa nagtitinulong, dagiti na dumadu mga ahensya, babaan ti panangipasdag ti episyente, kan epektibo ang referral system. Kabayatan na di maray ti dayting aktibidad, dagiti city, municipal, social welfare and development officers, iditoy Rehiyon 2. Manipod Tuguegarao City dayti na April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Alamin naman natin ang balita mula sa Baguio City. Rehiyon Cordillera kabilang sa mga poorest contributor sa gross domestic product. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Karaman iti Rehiyon Cordillera kadigatinnam nga nabigbig nga poorest contributors iti bineg iti gross domestic product by region base iti datos iti 2020 aging gana 2022. Imparang daytoy ni Department of Trade and Industry Cordillera Regional Director Juliet Lucas itinangay nga 10 Cordillera cities and municipalities competitiveness index recognition ceremony. Base iti datos 1.7% iti contribution to Cordillera iti 2020 bimabapay daytoy iti 2021 ang nagbalin nga 1.68% and 1.69% di 2022. Sigon kani Lucas, masapol nga pagtitinulungan iti interong rehiyon kan local government units sa Solbaren iti problema ti serbisyo ti transportasyon, kalsada, komunikasyon, technology readiness, internet connectivity ken disaster preparedness tapno mapasayat iti infrastructure ken resiliency. Masapol paeng nga mapasayat iti size ken growth iti local economy ken capacity tapno makoror ti employment, cost of doing business, productivity, kapasidad di kati pagadalan ken serbisyo iti salunat tapno mat mapasayat ti government efficiency ken economic dynamism. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Kapulisan ng San Andres MPS sa Catanduanes mas pinagting ang kampanya kontra iligal na droga sa pamagitan ng Badak Orientation. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Mas pigpapakusog pa kan mga kapulisan in San Andres Municipal Police Station ang sa indang kampanya kontra iligal na droga sa paagi kan sa indang isinagibong oryentasyon para sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADA kan nakalihis na semana. Ini pinagatenderan kan mga opisyales kan lambang barangay sa indang banwaan kairiba an sa indang mga barangay secretary asin ini pinagsuperbisyonan ni Neil Evangelista an sa indang MLGOO katabang man an MSWDO. Obheto kan programang ini na maisyertong igwang nagkakanigong kaaraman at mga nanunungdan sa mga barangay mapadapit sa kampanyang ini asin sa nasambit na aktibidad pigpaliwanag ang dakulang responsibilidad kan mga miyembro nin Badak sa advokasya nin gobyerno na masugpo ang masyanong transaksyon nin iligal na droga. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 1,000 kaso ng mga people living with HIV tumaas ang bilang sa taong 2022. Ito ay ayon sa Department of Health o DOH Region 7. Pakinggan ang kabuuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Mas disaka sa tuig 2022 ang natalang ang mga kaso sa mga individual nga adunay human immunodeficiency virus kun HIV dinhi sa Central Visayas. Ilang latest nga datos gikan sa Department of Health, Central Visayas Center for Health Development kun DOH 7 sa pakiginabi niini sa Radyo Pilipinas Cebu. Gibutyag ni Clark Kevin Trusio, Nurse 3 sa DOH 7 ubos sa Communicable Diseases Section nga anaa sa 1,012 ang natala sa tuig 2022 ug 881 ang natala sa tuig 2021. Sa maong gidaghanon, 579 ini ang mode of transmission na kuha sa pakighilawas sa lalaki ug lalaki. Matod ni Trusio nga pakighilawas gihapon ang nag-unang mode of transition ug gisundan sa mga persons who inject drugs kun kiwis. Ang maong gidaghanon nagbutang sa Region 7 sa top 4 lukop nasod nga adunay tag-as nga kaso sa people living with HIV. Subay niini, mas gihingusgan sa ahensya ang ilang awareness campaign activities gawas pa sa panawagan nga ang tinabangay sa komunidad dako ang matabang sa pagkunhod sa mga kaso. Gikan dinhi sa Sugbo kini si Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, pagpapagawa ng bagong daan, isinusulong ng Antique Provincial Government kasunod ng Ceres Bus Tragedy sa Hamtic, Antique. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Ginaduso karon sang Antique Provincial Government ang diretso nga dalan sa barangay Igbukagay, Hamtic agud hindi na mag-agi ang mga biyahero sa ginatawag nga killer curve sa Iloilo Antique Mountain Road. Suno sa probinsya bangod nga paliko-liko ang dalan sa barangay Igbukagay, madamo na ang nadisgrasya nga mga salakyan sa pilas nga may kadalumon nga kapin 30 metros. Ang ginaplano nga bag-o nga dalan ang may kalabaon nga 145 metros. Kung madumduman Disyembre 5 sang hapon nahulog sa pilas sa Igbukagay ang Ceres Bus halin Iloilo kag 19 sa 28 kasakay sini ang nagkalamatay. Magluwas diri may ara man sang disgrasya nga nagluntad sa lugar sang 2019. Ginpahayag sang LGU nga may ara sang pagahiwaton nga misa sa December 19 sa site kung sa diin natabo ang Ceres Bus Tragedy. Nagikan sa Iloilo, Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Pasko Fiesta para sa mga bata sa Davao City dinagsa. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Gidagsa ang gipahigayon nga peryahan sa Pasko, ang Pasko Fiesta para sa mga bata sa Davao City. Ang peryahan ay mutang sa kilid sa City Hall of Davao, kung diin libre ang mga rides sama sa Ferris wheel, merry-go-round ug uban pa. Samtang adunaw sa gidalit nga libreng ice cream, popcorn ug cotton candy para sa mga kabataan. Dili limitado sa mga bata ang mo-avail sa naiskutan nga mga kalingawan nga mulungtad hangtod Disyembre 31 gikan alas 5 sa hangpon hangtod alas 10 sa gabi. Ang naiskutan nga kalingawan gimontar sa Davao LGU isip pinaskuhan sa mga kabataan dungan sa kasaulugan sa Pasko Fiesta sa Davao 2023. Report gikan Davao City, Sheila Lisondra, ala sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Dito na natatapos ang ating regional news.